Ang weird talaga nangyayari sa akin itong mga nakaraang araw. Pero baka din kailangan ko magpa-check up. O ay, hindi ako buntis. Baka kung ano na to. Anyway, tara na. Hello! What's up, mga Marikoy? Welcome sa isang medyo marindi-rinding maghapon naming mag-iina. Ayan, so for today's video nga ni mga Marikoy ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba naman namin nairaraos ang maghapon. Siyempre, pakaumaga nga ni magalinis-linis man laang kita. At nairi nga ni, siyempre, hindi mawawala sa gilid-gilid ang aking napaka-cute na kalabaw. Oh, di ba? Magaling na rin naman talaga sa camera ito. Ay, sadya nga ni namang pagkalikot na baya. Iribaya naman talaga ay gusto ay laging nasa labas. Inam na talaga at laging gusto ay siya ay nagalaka. At pag nga apasok mo, ayan, nagabulat. Bakit naiyak ang beshi ko? Kasi guys, malungkot ang lola. Ba't malungkot ang west ko? Kasi malungkot ang lola mo. Ba't naisipon ang beshi ko? Kasi may ubo ako. Yay! Kala ko naiyak ang beshi ko. Sino? Ha? Gusto ng Bobby ng beshi ko? Ayan, syempre mga Marikoy, atikman muna ng ina. Syempre ay kaunti lang ang atira natin. Panguto lang nga ni para tumigil sa pag-iyak. Nang matapos nga ni ako sa paghikot-hikot, ay pinakain ko na muna sila. Nairi nga ni at nakatanghod na agad iring maliit na kalabaw. Sadya nga ning maligaya ang aking puso. Dahil nasa stage na si Pat na talaga namang naiintindihan niya na ang mga bagay-bagay. Joke. Ay, tampo yarn. Tampo yarn. Yay! Thank you, Mommy. Oh, ayan, wag niyo na lang pansinin yung pagkain nila sa baba, ha? Alam niyo naman kapag kabata. Minsan nga ni ay gusto ko na lang din iring subuan. Kaso ka naman ay talaga namang hindi talaga siya mapayag na hindi siya yung masubo. Nairi na nga ni at nalagyan ko na sila ng ulam. Ganong sarap naman ni Re. Iri pala nga na ay niluto lang ni Kuya, lechong paksiw. Sinabihan niya nga ni ako kanina na wag na magpakana. At siya nga ni daw yung magaluto ni Re. Asulin to ka anong ginhawa na naman ni Re. Siyempre mga Marikoy, hindi dapat mawawala ang tubig. Kaya naman, tinabihan ko na sila niyan. At kako, ako'y malabas muna. Aasikasuhin ko nga ni muna ang aking mga stocks. Ayan mga Mare, nairi na nga ni ang kahapon ko pang napakaantay-antay. Medyo marami nga tayong pending sa ngayon, kaya naman busy-busy na naman ang kumare yung maganda. Nairi na nga ni at abuksan na natin ang ating stock room. Kinuha na nga ni muna ni Kuya ang mga empty tanks bago siya magbaba ng may laman. Naawa nga ni ako din kay Kuya dahil wala siyang katulong ngayon. Ayan, maisingit ko nga ni muna iring aming stock room na madumi. Hintayin ko pa nga ni si Darling na dumating bago maayos yan. Sadya nga ni namang hindi na maisingit sa aking busy schedule. Ay, nairi pa nga ni at na-flex ko pa yung aming double burner tsaka single burner. Meron din nga ni pala tayong ditong regulator at tsaka hose. Siyempre mga Marikoy, kompleto tayo sa accessories. Meron pang lactum, baka gusto nyo din. Kidding aside mga Marikoy, meron nga ni tayo ditong single burner at saka double burner. Standard nga ni yung brand niya at heavy duty na siya. Galing ito sa aming planta, kaya namang murang-mura na. Ay nako mga Marikoy, kahit nga ni ipukpok nyo yung ulo ng mga asawa nyong pasaway minsan, ay talaga namang hindi mayuyupi. At saka syempre kapag ka-standard, talaga namang quality yan. Pero ang presyo ay pangmasa, ganun. Ayan, nairi pala nga ni si ma'am, siya pala nga ni sa Kantar. Siya ay field representative kung hindi ako nagkakamali. Nairi nga ni siya para kunin yung diary na sinulatan ko. At nga ni pala mga Marikoy, ako na rin nga ni pala ang naga-deliver ng LPG na ere. Oo, tama nga ni kayo nang narinig. Talaga nga ni namang kinarir ko na ere ng bonggang-bongga. Naisip ko kasi na yung apasweldo sa maga-deliver ay syempre sa akin na laan. Dahil syempre, selfish ako. Cheers. Hindi ako maalis anak. O, kain na dun. Hindi pa maalis si mami. Mamaya pa. Sulinto ka po, anang mukha yan, anak. Nahihirap naman na baya talaga namang utuin na ring bata na ere. Talaga laang naman, nakarinig laang ng tunog ng trambiya, inapalabas na. Pahirapan na naman ako nito mamaya bago mag-deliver. Ayan na nga ni, naire at nagpalagay na ako sa trambiya ng mga LPG para mamaya, syempre, hindi na ako magbuhat. Hindi naman sa pagdi-deliver, mga Marikoy. Abay, syempre, kailangan nating dumiskarte. Abay, hindi naman po pwedeng ako ang magabuhat niyang pagkabigat-bigat na yaan. Abay, ewan ko na lang pag hindi bumuka ang tahi ko dyan. Salamat, kuya. Kaway mo na dyan sa vlog.
Thank you. Nakakanang talaga namang si Kuya ay game na game din. So, ayan, meron silang tira dito lechong paksiw na onte. Tapos may 2 pirasong saging. So, ito yung kakainin ko mamaya pagbalik ko galing pag-deliver. Okay, takpan muna natin. Ayan, bago nga ni kita maghanda sa pag-deliver. Abay, syempre, tapakainin ko muna ang aking mga alagang aso. At least ay bago ako malis, ay sila'y secure na. Syempre, mga mari ko, hindi natin hawak ang oras pag tayo nag-deliver. Lalo na kapag kagani rin puro pending na nga ni. Ay, paniguradong hapon na naman ako makakauwi ni Ray. Maigi na nga nila ang at naiiwan ko ang mga bata kay Lanana. Yun nga nila ang kapag may ganda ring bata, struggle is real nga ni. Bago makaalis ng bahay. Ay, si mami ay maligo at mag-deliver si mami. Masama ikaw kay nanay? O, sige. O, sit down first kasi si mami ay magaligo. Gusto mong Moby? Gusto mong Moby? Hello, vlog. Hello, vlog. Hello. Si Patpat na mabait na manang-mana sa mami niya. Si Patpat. Syempre, kailangan muna nating utuin ng bonggang-bongga ang ating maliit na kalabaw. Diyan lang kayo, kain lang kayo dyan. O, ligo na, mami. Pwede nang lumigo si mami, Pat? Wow, okay. At nang matapos na nga ni ako maligo, ay ayan, at chinecheck ko ang mata ko. Sore eyes check. Ay, aba, magaling na. Chanel. At para nga ni makasigurado, ay pinatakan ko nga ni uli. Ay, agoy. Nagka-sore eyes na baga ang lahat. Kung bakit baga naman ngayon ay usong-uso ang sore eyes. Dini nga ni sa aming lugar ay lahat na yata ay nagkamero. Ang bida ka pa, ay kapag ka sa isang bahay pumunta, ay lahat naman talaga kayo ubos. Talaga namang mapapashades ka kahit walang araw. Ayan, syempre mga mari ko, igalagay kita ng sunscreen. Para naman kahit pa paano ay hindi kita magmukhang baluga. Naere at ina-flex ko pa nga ni ang binigay sa akin ni Kuya Darna. Special bracelet. Iri pala nga ni ay hindi basta-basta kolorete lang or pamporma. Syempre may purpose yan. Kanina nga nila ang iri binigay sa akin. Iri ay tanso na ginawang bracelet. Iri pala nga ni daw ay pangontra sa mga bad entities, mga nuno, at ewan ko pa kung alin pa. Paano baga naman? Ewan ko lang kung maniniwala kayo ano. Pero grabe talaga, sobrang weird talaga ng mga nangyayari sa akin itong mga nakaraang araw. Naisip ko na lang, wala namang masamang maniwala since nasa probinsya naman ako. Sige, ikukwento ko sa inyo yung mga nangyari. Pero bago yan, dimple check. Hala, sige girl, ipilit mo. Dahilan na siguro yung mga inaluto ng aking mga customers. Nag-fly away na ang ating sore eyes. Magaling na tayo, yung pimples lang dinagaling. At nairi na nga ni suot ko ng mahiwagang belt bag ni Darling. Ayan, pasensya na po kung ito ay inagamit ko. Alam ko naman pong bawal. Subalit ipagpaumanhin po ninyo. Dahil dito ko po inalagay lahat ng kayamanan ko. Charis. Don't worry po, dahil hindi ko naman ito inagamit sa anumang kabulastugan. Sadya lang po ito inapaglagyan ko ng pera. Nairi, pat for the jacket na rin nga ni ang person. Balot na balot ha. O ay hala na, ilak na ang dapat ilak. At nang maihabili na ang mga kalabaw kay Lanana. Para naman makagaod na. Dahil nga ni medyo marami tayong pending sa ngayon, ay syempre hindi tayo pwedeng umasa na lang sa mga tabi-tabi na mapapakiusapan natin para magbuhat. Hinanap ko nga ni muna yung isa kong laging kasama kapag ganitong marami akong deliver. Nakailang ikot pa nga ni ako bago ko siya makita. Ayan, ang laog baya naman. At ayan na nga ni mga marikoy, kami nga ni ay magaod na. Habang papunta nga ni kami din sa aming paroroonan, ay kwentuhan ko na nga ni kayo nung kababalaghan na nangyari sa akin itong mga nakaraang araw. Nangyari nga ni ito 2 weeks ago na. Ayan, bago ang lahat mga marikoy, unahan ko na kayo ha. Nasa sa inyo na yun kung maniniwala kayo o hindi. Ayan, Sunday nga ni pala noon, July 16. Mga around 4 to 5 p.m. na yon, merong nag-PM sa akin na magpa-deliver. Medyo nagadalawang isip na nga ni ako noon dahil yung daan nga ni ay medyo mapuno at talaga namang takot talaga ako doon. Nagkataon pa nga ni na yung aking laging kasama ay hindi ko din matagpuan nung araw na yun. Pero sa kabilang banda, syempre naisip ko ay sayang din naman yung kita. Kaya naman, for the go na rin ang person kahit mag-isa. Nilakasan ko na nga nilang ang loob ko. Laban na, ganun. At ayun na nga ni, since hapon na talaga yon, nakabalik ako, mga past 5 na yon. At alam nyo ba yung pakiramdam na parang pumasok ka sa kagubatan na sobrang lamig as in. Ang creepy, ang tahimik, na yung tipo ang maririnig mo lang ay yung mga huni ng ibon. Kaya naman talagang nung nakalampas ako doon ay para baya ako naman akong nabunutan ng tinik at nakahinga ako ng maluwag. At ayun na nga ni, nung pag-uwi ko sa bahay, hindi ko naman maintindihan kung bakit all of a sudden ay sumama ang pakiramdam ko. Medyo nahihilo na ako and nasusuka, kaya naman humiga muna ako. Tapos siguro mga after 30 minutes ay talaga namang sobrang sakit na ng ulo ko. Hindi na ako makabangon. Nakakatawa ang isipin na sabay-sabay kong naramdaman yung sakit ng ulo, yung nadudumi ako, at the same time ay nasusuka din. Kaya naman tinawagan ko na talaga yung asawa ko at hindi ko na nga ni alam ko anong agawin ko. Ang ginawa naman niya ay tumawag siya kay nanay at saka dun sa kapitbahay namin para puntahan
tindahan ako din. At ayun, dahil nga ni hindi ako makabangon, ay inalalayan ako ni Bae para pumunta sa CR. At grabe, nakakatawa lang kasi possible pala yun. Sabay yung pagsuka ko at yung pagdumi ko. Ang sabi nga nila ay possible daw na nagahoy or nabalis ako. Kaya naman sinundo nila yung magakantol sa akin. Tapos ayun, after siguro mga 30 minutes ay okay na ako. Ang galing, 'di ba? Amazing. Yun nga nila ang hindi pa rin ako mapakali dahil bigla ako nakaramdam ng ngalay sa likod hanggang balakang. Tapos alam mo yung parang pakiramdam ko hanggang mga binti ko, as in sobrang ngalay talaga. Yun bagang parang may nakadagan sa iyo, parang may nakababa ganun. 3 days din ako nagtiis ng ganun. Kasi nga iniisip ko na baka pagod lang din ako sa pag-drive, pag-install ng LPG at minsan ay pagbuhat. Hanggang sa naikwento ko kay tita at ang sabi ay meron daw nga siyang kakilala manggagamot. Naisip ko naman na why na try ko muna bago ako magpa-check up talaga sa doktor. Wala namang mawawala. And ayun nga nakakaloka. Ang sabi daw nga ng manggagamot ay ako ay naingkanto. Opo, may sumama daw po sa akin. At first, aminado naman talaga ako hindi ako ganun naniwala agad. Pero, sinunod ko din kung ano yung mga pinagawa niya. Ayun, magpahilot daw nga niya ako at saka magsindi ng insenso at magdasal. At ang nakakaloka naman ay habang ako'y nagpahilot, ay ang sabi sa akin nung naghahilot ay ganire. Neng, parang may kasama ka. Ako ay kanina pa nangingilabot at nalaki ang ulo nung dating mo. Ay di syempre ako nga na inakabahan na ng bonggang-bongga at natatakot na din. Grabe talaga mga mari ko, hindi ko talaga ma-explain yung nararamdaman ko nung mga time na yun. Lalo nga ni at duty pa si Darling, talaga naman kami lang mag-iina. At ayun, tinuruan niya ako ng dapat gawin. At ganun din nga yung sinabi sa akin na magsindi nga daw ako ng insenso. Tapos ikutin ko yung bahay ng 3 beses at magdasal ako. At grabe mga mari ko, hindi kayo maniniwala. Dahil 9 PM na nung ako ay nakauwi, ay saktong-sakto dahil ganun daw nga ng oras nagasindi. Grabe, pakasindi ko pa lang ng insenso. At pakabanggit ko ng dasal, lahat yata ng balahibo ko sa katawan ay nagtindigan. Pati yung ulo ko, hindi ko alam kung nangangapal, kung nakaangat. Grabe, hindi ko ma-explain talaga. As in, sobrang naiiyak na talaga ako sa takot. Nilakasan ko na nga ng bonggang-bongga yung pagdasal ko. Grabe mga mari ko, first time nga nila ang nangyari sa akin yung ganito. Naalala ko pa nga na dun sa 3 days na tiniis ko nga yung sobrang ngalay na pakiramdam, ay siguro mga 3 to 4 times talaga akong nagigising. Tapos wala, nakatingin lang ako sa ceiling namin. Napakaisip ko nga mabuti kung connected baga naman yun. Maaring oo, maaring hindi. Pero ang importante ay nung gabing yun na after ko magpahilot ay nakatulog naman ako ng maayos. At ang nakakagulat, alam nyo kung ano? Yun yung kinabukasan ay nawala lahat ng ngalay na nararamdaman ko. As in, parang talagang walang nangyari. Again, nasa sa inyo kung maniniwala kayo o hindi. Basta ako, bigyan ko munang moment si Chagirly. Yo, ay, naman talaga. Hello! Thank you po. Sige po, bye-bye po. Ayan, alam niyo ba mga kumare, sa pagkakataong ito ay talaga namang sobrang gutom na ako. Kaya naman dumaan muna ako sa court para naman dagdagan yung aking pagkain. Dahil nga sobrang gutom ko na, ay malamang ay kulang na kulang. Yarn. Ayan, nairin na nga at nalantakan ko na. Ayan, syempre, promote na naman natin ang ating small business. Sa mga kumare ko dyan, ang mga tagagasan. Alam niyo na, mag-PM lang kayo dito sa aming page, Fiesta Gas Liptangin, or mag-PM kayo dito sa aking account. Din nga pala yung aming contact number. Para mas mabilis kayong madalhan, ay mag-text or tumawag lang kayo dito. At ayan, bago matapos ang lahat, ay wag natin kalimutan magpasalamat kay Lord. Dahil tayo ay maganda ang puso. Next time po ulit. Bye-bye!